Tama na po. Nasasaktan na po ako. Maawa po kayo sa akin. Tumigil ka. Kapag hindi ka tumigil, malilintikan ka. Chong, parang awa mo na po. Tumahimik ka, sabi. Papatayin kita kapag hindi ka tumigil sa kakangawa mo dyan. Hindi na matiis ni Lena ang ginagawa ng kanyang tiyo Ernie. Sa bawat paghawak at paghalik nito sa kanyang katawan ay lalo siyang nasusuklam dito. Sa isang biglaang pagkilos, nagpumiglas siya at naitulak ang kanyang tiyuhin. Hindi na nakapanlaban ang huli dahil sa biglaan at malakas na pag-atake ni Lena. Tumingin na lang ito sa kanya ng gulat na gulat. Sa pagkakataong yun, nakaipon ng lakas si Lena para sabihin sa kanyang tiyo Ernie ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Napakababoy mo! Aba, natututo ka ng manlaban, ha? Hanggang kailan mo ba ako bababuyin? Pagod na ako! Wala kang karapatan na magreklamo sa akin ng ganyan, ha? Ang dumi-dumi ko na dahil sa'yo. Ginawa mo akong parausan. Napakahayop mo! Hayop ka! Dahil sa sinabi ni Lena ay nagpuyos sa galit ang kanyang tiyuhin. Isang malakas na suntok ang tumama sa pisngi ng dalaga, dahilan para mawalan siya ng balanse. Halos magdilim ang paningin niya. Kinapa niya ang kanyang mukha at hinaplos yun. Napasinghap siya nang tumulo ang dugo sa kanyang ilong. Wala siyang ibang nagawa kundi ang mapahagulgol na lamang. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Simula nang mamatay ang mga magulang mo, ako na ang bumuhay sa'yo. Malaki ang utang na loob mo sa akin. Oo, kinupkup mo ako. Binihisan at pinakain habang nakatira sa pamamahay na ito. Pero hindi mo ako pag-aari. Wala ka pa rin karapatan na nakawin sa akin ang pinakaiingatan ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan, ah. Pinapayagan mo ako kung anong gusto kong gawin. May nagsusulsul ba sa'yo, ha? Walang nag-utos sa akin. Sadyang ayoko na ng mga pambababoy mo sa akin. Bakit? Kapag ba lumayas ka rito, may matitirang ka ba at may mahanap kang trabaho? Baka nakakalimutan mo. Hindi ka nag-aral. Hindi ka nga marunong magbasa eh. Sa tingin mo ba, may tatanggap sa'yo sa trabaho? Wala ka nang pakialam kung anong mangyayari sa buhay ko. Mas okay pa sa akin na maging palaboy sa kalsada kaysa maging parausan mo araw-araw. Anong balak mong gawin? Lalayas ka? Sige, lumayas ka! Akala mo ha, huwag ka lang babalik sa akin kapag walang tumulong sa'yo. Napakawalang hiya mo, talagang matanda ka. Ikaw ang dahilan kung bakit magulo ang buhay ko. Tandaan mo to, pagbabayaran mo rin balang araw ang lahat ng ginawa mo sa akin. Balang araw, karma ang uusig sa'yo. Pagkasabi nun, isinuot ni Lena ang pang-itaas na damit na hinubad ng kanyang tiyuhin. Tumayo siya, nanginginig pa ang buong katawan dahil sa pinaghalong takot at galit. Pero bago pa man siya tuluyang makalayo, bigla siyang hinila ng kanyang tiyuhin. Nagpumiglas si Lena, ngunit mas malakas ang huli. Sa isang mabilis na pagkilos, kinagat niya ang braso ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit at kaagad na nabitawan ang braso ng dalaga. Sinamantala ni Lena ang pagkakataon at mabilis na tumakbo palayo sa kanyang tiyuhin. Hindi na siya lumingon pa hanggang sa makarating siya sa isang eskinita. Hindi na niya alam kung saan pupunta ng mga oras na yon. Naghanap na lang siya ng isang lugar na pwede niyang pagtaguan hanggang sa nakita niya ang isang lumang bariles na nakasandal sa isang pader. Mabilis siyang nagtago sa likod nito habang pigil ang mapaiyak ng malakas. Kung hindi lang sana namatay sina Mama at Papa, hindi mangyayari ang lahat ng to sa akin. Napakahirap ng naging buhay ko sa piling ni Chong. May darating pa bang tao sa buhay ko para iligtas ako sa ganitong sitwasyon? Ilang sandali pa, naramdaman ni Lena ang papalapit na yabag. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay.
Gayunpaman, mas lalong lumakas ang tunog ng mga yabag. Bigla na lamang siyang nasilaw ng isang matinding liwanag. Napapikit siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang tiyuhin. Napaatras siya dahil sa sobrang gulat. Sabi ko na nga ba dito kita makikita. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Hindi ka na mawawala sa akin, Lena. Ikaw ay aking pagmamay-ari. Tandaan mo yan! Pabayaan niyo na po ako. Para niyo ng awa. Palayain niyo na ako. Palayain? Sa tingin mo, bakit ko gagawin yon? Hanggat nakikinabang ako sa'yo, hinding-hindi kita pakakawalan. Nakikinabang ka rin naman sa akin, di ba? Huwag mo nang itanggi pa. Wala ka nang ibang mapupuntahan maliban sa poder ko. Hindi ako isang bagay na pagmamay-ari mo at nagkakamali ka kung akala mo wala na akong mapupuntahan maliban sa'yo. Kaya kong tumayo sa sarili ko mga paa. Wala rin akong ibang hinangad kundi ang makalaya sa pang-aabuso na ginagawa mo sa akin. Ang dami mo pang sinasabi. Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin at uuwi na tayo sa bahay. Marahas siyang itinayo nito mula sa pagkakaupo. Nagpumigla si Lena at inapakan ng paa ng kanyang tiyuhin. Napahiyaw na lang ito at nabitawan ng dalaga. Sinamantala ni Lena ang pagkakataon at kaagad na tumakbo palayo. Parang may pakpak ang kanyang mga paa sa bilis ng pagtakbo niya. Dinig pa niya ang galit na sigaw ng lalaki sa kanyang likuran. Tanda na malapit lang ito. Lalo pa niyang binilisan ang takbo hanggang sa makarating siya sa isang masukal na bahagi. Dahil palingon-lingon sa pinanggalingan, hindi na niya napansin ang nakausling bato. Nawalan siya ng balanse at nadapa. Sumubsob ang mukha niya sa lupa at nagalusan ang tuhod. Diyos ko, pag minamalas ka naman talaga. Naramdaman niya ang papalapit na mga yabag ng tiyuhin. Nanginig siya sa takot dahil alam niyang mahihirapan na siyang makawala rito. Gusto niyang maiyak sa mga oras na yon pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Maya-maya pa, nakita na rin siya ng kanyang tiyuhin. Tumawa ito ng malakas na tila nasisiraan na ng bait. Nagpalinga-linga siya sa paligid at nag-iisip pa rin ng paraan kung paano makakatakas. Huwag mo na sabing tangkain ang tumakas. Mananatili ka na sa piling ko habang buhay. Hayop ka! Masahol ka pa sa hayop! Sinusumpa ko balang araw magbabayad ka rin sa lahat ng mga ginawa mo! Balang araw? Hindi mo nga magawang magsumbong Ibig sabihin, gusto mo rin ang ginagawa natin. Habang nagsasalita ang lalaki, ang kamay naman ni Lena ay palihim inaabot ang isang kapirasong kahoy. Nang mahawakan yun, mabilis siyang tumayo at hinampas ang tiyuhin sa ulo. Makailang ulit niya yung hinampas hanggang mabuwal sa lupa ang lalaki. Nagawa pa nitong hilahin ang buhok niya pero nakawala rin siya at nakalayo rito habang nakaumang pa rin ang kapirasong kahoy. Kahit saan ka magpunta, mahahanap pa rin kita! Hindi mo ako matatakasan! Hindi na ako papayag na sumama sa'yo pabalik! Talaga? Kung hindi ka sasama sa akin, mabuti pang mamatay ka na! Hindi nakahuma si Lena. Nang malingat, naramdaman na lang niya ang matigas na bagay na humampas sa ulo niya. Napasigaw na lang ang dalaga at napaiyak sa sakit habang sapo ang ulo. Nanlalabo na ng mga sandaling yon ang paningin niya. Hinang-hina na rin siya at wala nang natitirang lakas para lumaban. Sa nanlalabong paningin, naaninag pa niya ang pagdampot ng malaking bato ng tiyuhin at akmang ihahampas sa kanya. Mariin na lang siyang napapikit. Pagkatapos ng ilang sandali, nagmulat muli ng mga mata si Lena. Nakita niyang nakatayo lang ang tiyuhin sa kanyang harapan. Nanlalaki sa takot ang mga mata. Sa di kalayuan, naririnig niya ang ungol na nagmumula sa mabangis na hayop. May pagyanig din sa lupa siyang nararamdaman dahil sa mabigat na mga yabag. Natuon ang paningin ni Lena sa likod ng mga puno.
Lumabas mula roon ang isang napakalaking aso na may mapupulang mga mata. Labis na nagbigay ng takot sa kanya ang mga matatalas na ngipin at dalawang pangil. Mahahaba at matutulis din ang mga kuko nito sa paa. Walang kaabog-abog nitong inatake ang kanyang tiyuhin na hindi na nagawang ipagtanggol ang sarili. Sa mismong mga mata niya, nasaksihan niya kung paano ito lapain ang nilalang na yon. Walang nagawa kundi mapaiyak na lang dahil batid niyang sasapitin din niya ang nangyari sa tiyuhin. Pagkatapos luray-lurayin nito ang katawan ng tiyuhin, siya naman ang binalingan nito. Dahil sa pinaghalong takot at pagod na rin, nawala ng malay si Lena. Nagising na lang siya sa hindi pamilyar na lugar. Nasa tabi niya ang isang lalaking matiim ang pagkakatitig sa kanya. Mabuti naman at nagising ka na. Ipagtitimpla kita ng tsaang gubat. Yun lang ang meron dito eh. Nasaan ako? Sino ka? Ako si Bruno at narito ka sa bahay ko ngayon. Huwag ka matakot. Hindi ako masamang tao. Natagpuan kitang walang malay sa tabing daan. Puno ka ng galos sa katawan. Hindi na kita dinala sa ospital dahil nakita ko naman na hindi malubha ang mga sugat mo. Nakahinga naman ng maluwag si Lena. Naroon pa rin ang agam-agam sa dibdib niya. Nang masdan niya ang lalaki sa harapan, maamo ang mukha nito hindi katulad ng kanyang tiyuhin. Kinapa niya sa dibdib kung may takot ba siyang nararamdaman dito, pero wala. Ano nga itatawag ko sa'yo? Alam ko gutom ka na. Ipagluluto kita ng makakain. Lena ang pangalan ko. Okay na sa akin tong tsaa. Sigurado ka ba? Baka naman nahihiya ka lang. Umiling lang si Lena sa kanya. Maya-maya nagpaalam na lalabas muna ang lalaki. Kahit masakit ang ulo at buong katawan ay nagpumilit siyang bumangon. Inikot niya ang buong silid at inobserbahan ang loob ng kwarto. Napakaayos nito at organisado. May mga dekorasyon din sa pader na nagbibigay ng kulay sa silid gaya ng mga paintings. Nahagip ng kanyang paningin ang mga litrato na nakasabit sa dingding. Ito ay larawan ni Bruno na nakasuot ng toga habang hawak ang diploma. Katabi naman ito ang isa pang larawan na kung saan ang lalaki ay nakasuot ng puting uniforme. Doon niya nalaman na ito pala ay nagtatrabaho bilang isang nurse. Maya-maya, bumalik na ulit ang lalaki. May dala itong mangkok ng sopas. Dinalhan na rin kita ng sopas para kahit papano mainitan ang tiyan mo. Kaya mo na ba ang sarili mo? Salamat. Oo naman, kaya ko na. Kumain ka muna. Salamat. Pasensya ka na kung naging abala pa ako sa iyo, Ayos lang yon. Day off ko naman ngayong araw eh. Saan nga pala kita ihahatid? Baka kasi nag-aalala na ang mga magulang mo sa'yo. Naging malamlam ang ekspresyon ng mukha ng dalaga sa tinurang yon ng lalaki. Parang gusto na naman niyang maiyak. Bumalatay din sa kanyang mukha ang takot dahil sa nasaksihan sa nangyari sa tiyuhin. Lahat ng yon ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Bruno. May itatanong sana ako sa'yo. Tatay mo ba yung luray-luray na katawan ng lalaki sa tabi mo? Nakita mo? Tiyuhin ko siya. Hindi na ako magtatanong pa kung anong nangyari sa kanya. Mahirap din kasing ipaliwanag ang nangyari sa kanya . Pero hindi ako may gawa nun sa kanya . Maniwala ka. Naniniwala ako. Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Matagal na silang wala. Ibig sabihin, tiyuhin mo lang ang kasama mo? Oo. Gusto ko na nga siyang takasan . Hindi ko lang alam na mangyayari ang ganun sa kanya. Tiyak na may nakakita na sa katawan niya. Ipaubaya na lang natin sa mga pulis ang pag-iimbestiga. Hindi alam ni Lena pero bigla na lang siyang napaiyak marahil sa mga pinagdaanan niya. Hindi niya ginusto ang nangyari sa tiyuhin pero sa pagkamatay nito, tila nabunutan na siya ng malaking tinik na nagpapahirap sa kanya sa mahabang panahon.
Lumapit si Bruno sa kanya at hinagod ang kanyang likod. Kahit papano may ideya na ako kung bakit gusto mong takasan ng tiyuhin mo. Hindi kita pipilitin na magsabi ngayon. Kung wala ka ibang mapupuntahan, bukas ang bahay ko para sa'yo. Salamat ha. Huwag ka mag-alala, maghahanap ka agad ako ng matutuluyan. Bilang kapalit, pwede mo akong maging kasambahay mo dito sa bahay mo. Ha? Hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi ako humihingi ng kapalit sa tulong ko sa'yo. Napansin ni Lena na biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki. Nahiya tuloy siya bigla sa harapan nito. Pilit na lang siyang ngumiti at muling nagpasalamat sa kabutihan nito sa kanya. Bigla rin niyang binago ang usapan. Isa ka palang nurse? Nakita ko lang yung mga nakasabit na larawan. Tiyak na lagi kang abala. Hayaan mong tulungan kita dito sa bahay. Hayaan mong sa ganong paraan man lang makabawi ako sa'yo. Sige. Ikaw nang bahala. Hindi naman kalakihan itong bahay. Huwag ka ring magpakapagod. Bisita kita rito. Sa totoo lang, wala akong alam sa labas ng bahay namin. Kung paano makihalubilo sa mga tao. Hindi kasi ako nag-aral at lagi akong nasa bahay. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na merong makilala na ibang tao. Kung kukunin mo kung kasambahay, malaking bagay ito para sa akin para makapagbagong buhay ako. Sa totoo lang hindi ako naghahanap ng kasambahay. Pero pwede ka rito hanggat gusto mo. Kapag handa ka nang umalis at paghanap ng ibang trabaho, magsabi ka lang. Salamat. Tatanawin ko tong malaking utang na loob habang nabubuhay ako. Isang karangalan para sa akin na makatulong sa'yo. Maiba nga pala ako. Kung maayos na ang pakiramdam mo, pwede ka nang lumabas ng kwarto. Oo, maayos na ang pakiramdam ko. Halika, sumunod ka sa akin. Para makita mo tong buong bahay na magiging bahay mo na rin. Nagpatiuna na sa paglabas si Bruno habang nakasunod naman sa kanya ang dalaga. Nadaanan nila ang maliit na sala at pagkatapos nagtungo naman sila sa kusina. Walang masabi ang dalaga sa sobrang linis ng paligid at kasangkapan. Itinuro pa ni Bruno ang kinalalagyan ng mga gamit sa pagluluto. Dito sa taas nakalagay ang mga kawali, kaserola at kaldero. Tapos dito naman sa gilid ang mga sandok at kutsilyo. Hugasan mo na mabuti ang mga ito pagkatapos mong gamitin dahil ayoko ng maduming gamit. Oo, tatandaan ko. Ito naman ang lagayan ng mga iba't ibang delata at pagkain. Nakalagay naman dito sa loob ng ref ang mga karne at gulay, pati na rin ang mga cheese at gatas. Teka, bubuksan ko. Kita mo na? Ang dami mo palang pagkain sa loob ng ref. Sa totoo niyan, ngayon lang ako nakakita ng ref at ng iba pang gamit. Dito pa lang sa bahay mo. Ikaw nang bahala kapag magluluto ka. Ha? Basta tandaan mo lang na hindi ako gumagamit ng asin at bawang bilang pampalasa dahil masama yun sa akin. Yun ang magiging pagsubok mo sa pagluluto. Napakunot naman ang noo ni Lena sa sinabi nito. Nagtataka man ay hindi na lang siya nagtanong. Marami pa naman kasing pagkakataon para mausisa niya ang binata. Sige sir, tatandaan ko yan. Huwag mo na akong tatawaging sir. Hindi ako sanay. Tsaka pasasahurin din kita para kahit naman papano may ipon ka. Oo nga pala, marami ka palang dugo sa ref. Gusto mo bang ipagluto kita ng dinuguan? Sige. Nahulaan mo yata na yun ang paborito ko Gusto ko yung medyo malasado Doon kasi lumalabas ang sariwang lasa ng dugo at karne. Pwedeng yun na lang ang lutuin mo mamayang tanghalian. Inihanda na kaagad ni Lena ang mga sahog sa kanyang lulutuing dinuguan. Inilapag niya sa lamesa ang dugo, karne ng baboy, gata at siling haba. Pagkatapos ay inihanda na niya ang kawali at sinimula ng pagluluto. Humalimuyak ang masarap na amoy ng niluluto sa buong kusina. Matapos ang halos 1 oras ay natapos na rin ang pagluluto. Ipinatong niya sa lamesa na nasa harap ni Bruno ang isang mangkok ng dinuguan. Mukhang sanay ka na nga sa pagluluto ng dinuguan Parang sisiw na lang sa'yo ang ginawa mo
Sanay na talaga ako. Palagi ko po kasing ipinagluluto ng dinuguan si Tito dahil paborito niya rin yun. Ah, kaya pala. O sige, titikman ko na ang niluto mo. Alam mo, tingin pa lang mukhang masarap na. Napangiti na lang si Lena sa sinabing yun ni Bruno pero sa loob-loob ay kinakabahan siya. Hindi niya kasi alam kung ano ang magiging lasa ng isang nilutong pagkain na hindi nilagyan ng asin at bawang. Samantala, dahan-dahang kinuha ni Bruno ang kutsara at sumubo. Nakatitig lang si Lena sa mukha nito para makita niya ang magiging reaksyon. Nakailang subo na ang lalaki pero wala pa rin itong sinasabi. Doon na nag-umpisang kabahan si Lena. Nang biglang tumingin ito sa kanya, sabay ngiti. Napakasarap ng pagkakaluto mo ng dinuguan. Ganitong luto ang gusto ko. Mabuti naman at pasado sa panlasa mo yung pagkakaluto ko. Napakahusay mo palang magluto, ha? Alam mo, pwede kitang irekomenda sa mga kakilala kong may-ari ng kainan. Para naman maranasan mo ang totoong trabaho. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Nangilid pa ang luha sa mga mata ni Lena dahil sa sobrang saya. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, naramdaman niya ang kahulugan ng kalayaan at pag-asa na mamuhay ng normal. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang takbo ng buhay ni Lena. Unti-unti na rin niyang nakalimutan ang malabangungot na sinapit niya sa kamay ng tiyuhin. Napakabuti nito sa kanya at hindi nito pinaramdam na kasambahay lang siya. Hindi na tuloy na malaya ng dalaga na napalapit na ang loob niya sa binata. Unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya rito. Gayunpaman, misteryo pa rin kay Lena ang pagkatao ng binata. Wala kasi siyang alam dito maliban sa trabaho nito. Pakiramdam din niya, meron itong tinatago. Minsang nagising si Lena ng hating gabi. Nakaramdam siya ng matinding uhaw. Dahil walang sapi ng mga paa, walang ingay na nagtungo siya sa kusina. Pero pagdating doon, napatda siya sa kinatatayuan. Naroon din kasi ang binata, nakatalikod yon sa gawin niya at nakaharap sa bukas na ref. Abala ito sa paglantak ng hilaw na karne. Marahil naramdaman nito ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong humarap sa kanya habang may subo pang kapirasong karne sa bibig. Bruno, bakit mo kinakain yan? Hilaw pa yan. Baka sumakit ang tiyan mo. Huwag mo akong pakialaman sa ginagawa ko, Lena. Bumalik ka na sa silid mo. Ano ka ba? Ipaliwanag mo naman bakit? Sa sandaling pagtira ko dito, alam kong mabait kang tao. Pero bakit kailangan mong kumain ng hilaw na karne? Sinabi nang huwag kang makialam. Hindi ka ba nakakaintindi? Huwag mo sanang kakalimutan kung ano ka sa bahay ko. Pasensya na. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Kahit natatakot, hindi pa rin magawang umiwas ng tingin ng dalaga. Pulang-pula ang mga mata ng binata. Sumagi tuloy sa isip niya na baka gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang binata kaya nagagawa nito ang nakakadiring gawaing yun. Nang tumalikod ito sa kanya, nagpaalam na rin siyang babalik na sa silid niya. Nang makabalik sa silid, ang bilis ng tibok ng puso niya. Ano kayang nangyayari sa kanya? Yun ba ang nililihim niya? Anong klaseng sakit ba yun? Diyos ko po, hindi kaya... Huwag naman po sana. Narinig niyang bumukas ang pinto sa may sala. Agad siyang sumilip sa may bintana. Namataan niya pa itong nagmamadaling umalis. Hindi na nagdalawang isip na sundan ito ng dalaga. Dahil madilim ang paligid at hindi na naaabot ng liwanag ng ilaw sa poste, sinundan na lang niya ang mga kaluskos. Nasundan naman niya ito na nakatayo lang habang nakatalikod sa kanya. May ilang sandaling nakatayo lang ang binata habang nakatingin sa buwan. Siya naman ay unti-unti nang nilulukuban ng matinding takot. Parang gusto rin niyang magsisi kung bakit sinundan pa niya ito. Ilang sandali lang, nagbago na ang anyo ng binata. Mula sa pagiging tao, tinubuan ito ng makapal na balahibo sa buong katawan. Humaba rin ang bibig nito at tinubuan ng 2 pangil.
Kasabay noon ang paghaba ng kuko sa mga kamay at paa. Naging kulay pula rin ang mga mata nito. Bago pa makagawa ng ingay si Lena, isang hindi nakikilalang lalaki ang biglang tumakip sa bibig niya. Sumenyas din ito na huwag siyang maingay. Dahan-dahan siya nitong hinila palayo sa lugar na yon. Bitawan mo ako! Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi umimik ang lalaki. Tinitigan lang siya at pagkatapos ay biglang kinabig palapit sa kanya sa kabiglaan ng dalaga. Nakaramdam naman ng panganib si Lena. Ano ba? Sinabi ng bitawan mo ako eh! Ngumisi lang sa kanya ang lalaki na lalong ikinairita ng dalaga. Sa inis niya, kinagat niya ang kamay nito na nakahawak pa rin sa kanya. Napaigik ito sabay ng matalim na sulyap sa kanya. Sinamantala naman yun ni Lena para makalayo rito, pero agad nitong nahawakan ang dulo ng mahaba niyang buhok. Hinila siya nito pabalik. Parang matatanggal naman ang anit niya sa sobrang sakit. Itinulak pa siya nito sa lupa, saka umibabaw sa kanya ang lalaki. Pagkatapos ay inumpisahan na siya nitong pagsamantalahan. Nang tangkain niyang sumigaw, isang malakas na suntok sa sikmura ang ginawa nito. Halos magdilim na ang paningin niya pero nagagawa pa rin niyang manlaban. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga bangungot na ginawa ng tiyuhin sa kanya noon. Oh, hayop ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Pilit na kumakawala si Lena sa pagkakadagan sa kanya ng lalaki. Binigyan pa siya nito ng mag-asawang sampal para lang matigil siya sa pagpupumiglas. Pero patuloy siyang nanlaban. Kalmot at tadyak ang ginagawa niya pero tila baliwala yon sa lalaki. Hanggang nararamdaman na niya ang panghihina at kawalan ng pag-asa. Sa di kalayuan, maririnig naman ang mahihinang ungol. Nang mapasulyap si Lena sa madilim na bahagi, mayroon doong dalawang maliit na aandap-andap na dalawang pulang ilaw. Tumigil na rin siya sa pagpupumiglas. Hindi na niya inalis ang pagkakatitig sa bagay na yon, hanggang lumabas ang nakakatakot na nilalang na yon. Mabilis nitong hinablot ang lalaking nakakubabaw sa kanya. Nabigla naman ang lalaki at hindi agad nakahuma. Nang akmang tatakbo ito ay bigla namang sinagpang ito ng nilalang. Nakahihindik ang huling sigaw ng lalaki bago ito nawala ng buhay. Nang tumahimik ang buong paligid, lumapit naman ang nilalang na yon sa walang malay na dalaga. Kinabukasan, nagising si Lena na nasa silid na niya. Masakit din ang buong katawan niya. Maya-maya, pumasok ang nakangiting si Bruno. Ikaw yung nagligtas sa akin kagabi. Salamat. Paano mo nalaman na ako nagligtas sa'yo? Huwag mo nang ipagkaila pa. Nakita ko kung paano ka nagbago ng anyo kagabi. Tama ka, Lena. Alam mo ba kung ano ang tawag sa katulad ko? Aswang. Tiyak na ikaw din ang pumatay nung gabing yon sa tiyuhin ko. Ako nga. Wala na rin naman dahilan para ipagkaila ko. Sandaling dumaan ang katahimikan sa pagitan nila. Pareho silang naghahagilap ng sasabihin sa isa't isa. Nang tumingin si Bruno, napatingin dito ang dalaga. Hindi ko alam kung anong iniisip mo tungkol sa akin ngayong alam mo na ang lihim ko. Gusto ko lang sabihin na hindi ako masama. Paano ka naging aswang? Pasensya na sa tanong ko ha. Buong buhay ko kasi, ang akala ko hindi kayo totoo. Ngayon alam mo nang totoo kami. Nasa lahi na talaga namin ang pagiging aswang. Pasalin-salin sa bawat henerasyon. Wala na akong masabi. Nakakatakot ka pero alam ko naman na mabait ka. Alam kong mahirap paniwalaan. Kahit ako noong bata pa ako, pilit ko itong nilalabanan pero nananalaytay na sa akin ang dugo ng aswang. Wala na akong magagawa pa. May isa lang sana akong hihilingin sa'yo. Sana kung ano man ang natuklasan mo sa akin, pakiusap lang. Ilihim mo na lang.
Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka kumakain ng hilaw na karne. Aswang ka pala. Sa susunod, iwasan mo nang lumabas ng silid mo ng alanganing oras para hindi ka nakakasaksi ng hindi kaaya-ayang bagay. Naguguluhan pa rin ako. Hindi ba kapag aswang kumakain ng tao, bakit hindi mo ko kinain? Iniligtas mo pa ako. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Tsaka, ayoko ng mga taong mapang-abuso. Pakiwari ko, mas masahol pa sila sa mga katulad kong aswang. Tama ka. Minsan kung sino pa yung tao, sila pa yung asal hayop katulad ng tiyuhin ko. Kalimutan mo na ang nangyari sa'yo. Wala na ang tiyuhin mo. Pwede ka nang mamuhay ng normal katulad ng iba. Marami akong gustong itanong sana sa'yo eh. Katulad ng nasa ng mga magulang mo. Hindi ko na alam dahil matagal na silang nagtatago. Ipinaampon nila ako sa isang doktor na naging mabait sa aking mga magulang. At matagal na rin siyang patay. Ah, kaya pala nakakapamuhay ka bilang isang normal na tao. Maswerte ka pa rin. Bago kami nagkahiwalay, tinuro muna nila sa akin kung paano ko makokontrol ang pagiging aswang. Para hindi ako maging perwisyo sa ibang tao. Mabuti naman kung ganun. Ang dami mo nang alam tungkol sa akin. Umaasa ako na sana sa atin na lang to. Oo naman. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, no? Ang sikreto mong to, dadalhin ko hanggang sa kamatayan ko. Maraming salamat, Lena. Alam ko naman na maaasahan kita sa bagay na yan. Tila ang pag-uusap nilang yon ay ang nagtanggal sa pader na nakapagitan sa kanila. Naging mas palagay ang loob nila sa isa't isa sa mga sumunod na araw. Maraming beses pa rin na nahuhuli ni Lena na kumakain ng sariwang karne ang binata, pero baliwala na yon sa kanya. Tinanggap na niya ng buo ang pagkatao nito. Kasalukuyang nasa bahay lamang ng araw na yon si Bruno. Kanina pa napapansin ng dalaga na tila hindi ito mapakali. Ipagtitimpla kita ng tsaa mo. Sige, salamat. Nagtungo sandali si Lena sa kusina. Pagbalik niya ay sa kanya inabot dito ang tasa. Akmang tatalikod na ang binata nang pigilan niya. Sandali lang, Bruno. Meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun, Lena? Gusto kita, Bruno. Ha? Baka nalilito ka lang sa nararamdaman mo. Hindi ako ang taong gugustuhin ng kahit na sino. Ayos lang kahit hindi mo ako gusto. Hindi ko naman hihilingin na gustuhin mo rin ako eh. Gusto ko lang ipaalam sa'yo ang nararamdaman ko. Kasi, sa totoo lang, ngayon lang may babaeng nagsabi sa akin na gusto ako. Nakakagulat lang kasi. Ha? Ibig mong sabihin sa buong buhay mo wala ka pang nililigawan? Laging sumasagi sa isip ko na isa akong aswang. Naroon ang takot ko na baka hindi ako tanggapin ng babaeng magugustuhan ko. Tanggap kita kahit ano ka pa. Wala akong pakialam sa tunay mong pagkatao. Ang mahalaga sa akin, kung tatanggapin mo rin ako at ang nakaraan ko. Hindi kasi ganun kadali. Okay lang kung sasabihin mong hindi mo ako talaga gusto. Ang importante sa akin, nasabi ko yung nasa puso ko. Mahirap kasi ang sitwasyon natin. Ayokong dumating yung mapahama ka ng dahil sa akin. Anong ibig mong sabihin? Gusto rin kita, Lena. Nabigla si Lena sa tinurang yon ng binata. Hindi niya kasi yun inaasahan. Buong akala niya kasi wala itong pagtingin sa kanya. Suntok sa buwan lang talaga na sinubukan niyang magtapat dito. Bigla na lang nanubig ang mga mata niya. Nag-uumapaw din ang saya sa puso niya dahil may katugon din pala ang damdamin niya rito. Nang yakapin siya nito, gumanti na rin siya ng yakap. Tila ang yakap nito ang pumawi sa lahat ng hirap at bangungot na naranasan niya mula pagkabata.
Mula ng araw na yon, mas naging makulay ang kanilang samahan. Makalipas lamang ang 1 taong pagsasama sa iisang bubong, nagsilang ng sanggol si Lena. Sa wakas, may anak na rin tayo. Ang swerte ko pa at lalaki ang unang anak natin. Kitang-kita ang pagkakahawig nyo kahit sanggol pa lang siya. Para kayong pinagbiyak na bunga, oh. Oo nga no. Pati ang balat ko sa pisngi ay nakuha rin niya. Anong ipapangalan natin sa kanya? Brian ang ipangalan natin sa kanya para lalaking-lalaki ang dating. Parang ikaw. Maganda ang pangalang naisip mo. Tunog maskulado nga. Sinabi mo pa, sana namanan niya sa'yo lahat ng katangian, lalo na ang pagiging malakas at maginoo. Napansin naman ni Lena ang pagbabago ng mood ng asawa. Tila ba bigla itong nabalisa. Naaninag din niya ang pagdaan ng kalungkutan sa mga mata nito. Ayos ka lang? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Naisip ko lang na gusto kong mamuhay ng normal ang anak natin. Sana hindi niya mamana ang pagiging aswang ko. Sana sa'yo siya nagmana. Dugo mo ang nananalaytay sa anak natin. Matatakasan ba niya ang kapalaran niya? Ang hirap din kasi ng pinagdadaanan ko dahil sa pagiging aswang. Alam ko na kinatatakutan kami ng mga tao at hindi normal ang pamumuhay. Ayokong maranasan yun ng anak natin. Bilang mga magulang ni Brian, tayo ang gagabay sa kanya para maging mabuti siyang bata. Ituturo natin sa kanya kung paano kontrolin ang pagiging aswang niya para hindi siya makakapanakit ng ibang tao. Tama ka. Tayo magtuturo sa kanya para katulad ko. Tamang daan ang tatahakin niya. Huwag ka masyado mag-alala. Magtutulungan tayo sa lahat ng bagay. Hinawakan ni Lena ang kamay ng asawa at saka pinisil. Gaya ng sinabi niya sa asawa, nagtulungan sila sa pag-aalaga sa kanilang anak. Hanggang isang araw, gayon na lang ang pagtataka ni Lena dahil pagka-uwi nito sa trabaho ay balisa ito at hindi makausap. May nangyari ba? Lena, kailangan nyo nang umalis ng anak natin dito. Lumayo na kayo. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Sabihin mo, pinapakaba mo naman ako eh. Saka na, ang importante makalayo kayo rito. Ayusin mo na ang mga gamit nyo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. May napatay akong isang lalaki dahil nahuli ko siyang ginagahasang isang estudyante. May nakasaksi sa pagbabago ng anyo ko. Muntik na nga nila akong mahuli kung hindi ako nakapagtago kanina. Narinig kong hahanapin nila ako kasama ng ilang antingero sa lugar na to. Lumayo na kayo ni Brian. Ako na ang bahala sa kanila. Ha? Bakit ka magpapaiwan? Hindi, ayoko. Kung hindi ka kasama, hindi rin kami aalis. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Kapag hindi ko sila hinarap, habang buhay nila tayong tutugisin. Paano kung mapahamak ka? Hindi mo sila kakayanin. Sumama ka na lang sa amin. Huwag mo akong alalahanin. Kakayanin kong lahat para sa'yo at para sa anak natin. Susunod din ako sa inyo. Paano ka nakatitiyak na matatalo mo sila? Paano kung hindi? Bruno naman, napakabata pa ng anak natin. Ayokong lumaki siya ng walang ama. Ayokong matulad siya sa akin na maagang naulila sa mga magulang. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sama-sama tayong aalis dito at hindi mo sila lalabanan. Hindi bali ng habang buhay tayo magtago. Ang mahalaga, magkakasama tayong 3 at buo ang ating pamilya. Hindi na rin napigilan ni Bruno ang mapaiyak. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Tila hirap siyang pakawalan sa mga bisig ito. May takot din siyang naramdaman. Nilapitan niya ang anak na mahimbing na natutulog sa kuna nito. Kinarga niya ito at saka niyakap. Pinupugrin niya ng halik habang patuloy sa pagluha. Naiintindihan ko kung bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Dahil sa pagtulong mo sa mga taong inaabuso katulad ng ginawa mo sa akin noon.
Ikaw ang dahilan kung bakit nakawala ako sa malupit na kamay ng tiyuhin ko at kung bakit nakaligtas ako sa isang lalaki na muntik na akong gahasain. Ngayon, ako naman ang poprotekta sa'yo. Hindi ako papayag na saktan ka ng mga tao gayong sila naman talaga ang tunay na masasama. Hindi ka nila maaaring saktan dahil kahit hindi ka namin kauri, mas makatao ka pa kaysa sa totoong tao. Mahal na mahal kita, Bruno, at hindi ko kakayanin na mawala ka sa amin ng anak natin. Muling nilapitan ni Bruno ang asawa at niyakap habang parehong lumuluha ng mga oras na yon. Pareho lang silang natigilan nang makarinig ng pagkakaingay sa labas ng bahay. Agad na sumilip sa labas ng bintana si Bruno. Namataan niya ang maraming taong may dalang mga armas at mga sulo. Sindak na nilingon niya ang asawa na bakas na rin ang takot sa mukha. Sila na siguro yung mga taong naghahanap sa'yo. Umalis na kayo ng anak natin. Sa likod kayo dumaan. Ha? Di ba sabi ko sama-sama tayong aalis dito? Ayokong umalis nang hindi ka kasama. Haharangan ko sila para hindi nila kayo masundan. Sige na, Lena. Alang-alang sa anak natin. Nakikiusap ako. Umalis na kayo. Ha? Talaga bang gusto mo nang mamatay, ha? Hindi ka nila sasantuhin pag nagkataon. Mabuti pang sama-sama na lang tayong mamatay. Kayong dalawa ng anak natin ang buhay ko. Kaya hindi ako papayag na madamay kayo sa gulo at masaktan kayo ng mga taong yun. Pakiusap. Umalis na kayo. Kayo na lang ng anak natin ang meron ako. Paano na kami kung mawawala ka? Bruno, hindi ko kaya. Kaya pakiusap. Sumama ka na sa amin. Haharapin natin to ng magkakasama. Mahal, sisikapin kong manatiling buhay para sa inyo. Gawin mo ito para sa anak natin. Gusto natin siyang bigyan ng maayos na buhay, hindi ba? Talaga bang buo na ang desisyon mo? Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matalo sila. Wala nang oras. Umalis na kayo! Wala nang nagawa si Lena kundi ang sumunod sa kanyang asawa nang pagtulakan sila. Mabilis niyang kinuha rito ang anak. Dumaan siya sa likod at nang makarating sa labas, lumingon pa siya sa bahay. Nakita niyang nakapasok na ang mga tao sa loob. Hindi na niya napigilang muli ang mapaluha dahil sa takot na baka hindi na niya ito makita pang muli. Huminga siya ng malalim at tumakbo palayo sa bahay. Sa sandaling yun, hindi na niya alam kung saan pa pupunta. Bigla silang naabutan ng malakas na buhos ng ulan. Mabuti na lang at may nadaanang bahay si Lena. Nilunok niya ang kanyang hiya at kumatok. Agad naman silang pinagbuksan ng isang lalaki. Sa kanyang suot na uniforme, nahalata ni Lena na isang pulis ito. Kita ang pagkakagulat nito nang makita sila. Mga baging langit! Basang-basa kayo! Saan ba kayo nanggaling? Nakakahiyaman po, pero maaari po ba kaming makituloy sa inyong bahay pansamantala? Naaawa na po kasi ako sa anak ko dahil basa na siya ng ulan. Agad naman silang pinapasok nito at kumuha ng tuwalya at inabot sa kanilang mag-ina. Kahit inaasikaso sila ng lalaki, kita pa rin sa mga mata nito ang nanunuring tingin. Naroon din ang pagdududa sa anyo nito. Teka lang. Ikukuha ko kayo ng sabaw. Nakaluto na kasi ako ng hapunan. Mukhang malayo ang pinanggalingan nyo ah. Ano bang nangyari sa inyo? Malayo nga po. Huwag po kayong mag-alala, aalis din po kami agad kapag tumila na ang ulan. Saan ba sana kayo pupunta ngayong gabi? Bakit wala man lang kayong dalang damit? Naglayas ba kayo? May nangyari lang po sa bahay namin. Pwede mo bang ikwento kung ano nangyari? Baka may tulong ako sa problema mo. Hindi na po kailangan. Yung pinatuloy niyo po kami malaking bagay na. Ganun ba? Sige, maiwan ko na muna kayo rito ah. May pagkain sa lamesa at mga damit naman sa kabinet. Pwede yun sa'yo dahil sa kapatid ko ang mga damit na yon. May pupuntahan lang kasi ako. Hahanapin ko yung lalaking tumulong sa kapatid ko. Napatitig dito si Lena. Bumilis din ang tibok ng puso niya. Naaalala rin ang sinabi ng asawa sa kanya. Sir, mawalang galang na po, pero pwede ko po bang malaman kung anong pangalan ng taong hinahanap ninyo? Ha? Bakit?
Nagbabaka sakali lang po ako na kilala ko ang taong yun at baka maituro ko sa inyo. Bruno raw ang pangalan niya at ayon sa sabi-sabi nila, may lahi siyang aswang. Gayunpaman, wala akong pakialam kung anong klaseng nilalang siya. Ang mahalaga para sa akin, iniligtas niya ang kapatid ko. Sir, asawa ko po ang tinutukoy ninyo. Nasabi niya po sa akin na may tinulungan siyang isang babaeng ginagahasa at napatay niya raw yung suspect. Ha? Asawa ka niya? Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Ang totoo po niyan, sinugod siya ng mga kaanak ng lalaking gumahasa sa kapatid ninyo. Baka kung ano ang gawin nila sa kanya. Pupuntahan ko siya. Dito lang kayo mag-ina. Ako nang bahala sa kanya. Sasama po ako. Pakiusap, kailangan ko makita ang asawa ko. Naroon ang pagtutol sa lalaki pero napilitan na rin itong isama silang mag-ina. Pinuntahan nila ang bahay nila pero wala na silang naabutan pa. Animoy dinaanan ng bagyo ang lugar na kanilang nadatnan sa dami ng naiwang kalat. Matindi rin ang takot na nararamdaman ni Lena ng mga sandaling yon. Ito ang bahay namin. Pero bakit wala si Bruno? Siguro ay nakaalis na ang mga taong sumugod sa bahay niyo. Nasaan na kaya ang asawa mo? Hindi nakaimik si Lena. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa kanyang isip ng mga oras na yon. Labis din siyang nilulukuban ng takot at pag-aalala sa asawa. Inikot pa ni Rico ang buong kabahayan pero puro sirang gamit lang ang nakita niya. Hanggang makaamoy sila ng sunog na karne sa likod bahay. Nagkatinginan pa silang dalawa. Sir, naaamoy niyo po ba yun? Oo, parang nanggagaling sa likod ng bahay yung amoy. Tara, puntahan natin. Diyos ko po, huwag naman sana. Huwag mong pangunahan ang mga nangyayari. Tignan na lang natin kung ano yung nasusunog. Nakita nila si Bruno sa gitna ng mga tumpok na kahoy na nasusunog. Hindi na gumagalaw ang asawa. Napaluhod na lang si Lena sa sobrang pagkabigla. Agad namang kinuha ni Rico ang sanggol sa kanyang braso. Hindi niya akalain na ang kanyang pinakamamahal na asawa na walang ibang ginawa kundi ang tumulong sa mga inaabuso ay sasapitin ang ganoong kalupit na katapusan. Parang nawala siya sa sarili sa mga sandaling yon at ang tanging nagawa niya ay umiyak at magwala. Bruno! Bakit nila ginawa sa'yo to? Mga hayop sila! Masahol pa sila sa totoong halimaw! Napakahayop ng ginawa nilang to. Hindi na to makatao. Hindi to totoo! Bruno! Umuwi na tayo, Bruno! Nang gabing yon, tila gumuho ang mundo ni Lena. Ilang oras din siyang nakatulala. Kahit nang umiyak ang kanyang anak, hindi man lang siya natinag. Inakay na rin siya ni Rico na umalis na sa lugar na yon. Dapat pala hindi ko siya iniwan. Dapat hindi ko siya hinayaan na mag-isang lumaban sa kanila. Kung nandun lang sana ako sa tabi niya, hindi ito mangyayari sa asawa ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari. Kung kasama niya kayo, baka pati kayo napahamak na. Napakabuti ni Bruno. Hindi ito dapat nangyari sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulong sa mga taong inaabuso. Hindi ko matatanggap na ganito ang sinapit niya. Napakahayop na mga taong yon. Ipinaubaya na lang ni Lena sa lalaki ang paglilibing sa kanyang asawa. Hanggang kasi ng mga sandaling yon, hindi pa rin siya makausap ng maayos. Lagi lang siyang tulala at umiiyak. Totoo pala na aswang ang asawa mo. Oo, pero hindi siya katulad ng ibang aswang.
Siya ang pinakamabait na nakilala ko. Tanging siya lang ang nagbigay sa akin ng liwanag at pag-asa. 2 beses niya akong iniligtas noon. Marami na rin siyang natulungan. Saludo ako sa isang tulad niya. Binago niya ang pananaw ko sa mga katulad nila. Nasanay kasi tayo sa mga paniniwala na ang mga aswang na kagaya nila ay masama. Bihira ang katulad ni Bruno. Totoong bihira ang katulad niya. Mas marunong pa nga siyang magpakatao kaysa sa totoong tao eh. Napakaswerte mo sa kanya. Sayang nga lang at hindi kami nagkakilala. Maiba nga pala ako. Bukas ang bahay ko para sa inyo mag-ina. Kahit yun man lang maibalik ko ang kabutihan niya sa ginawa niya sa kapatid ko. Salamat sa pagkupkup mo sa amin. Ang totoo niyan, wala na kaming ibang mapupuntahan. Hindi kayo ligtas dito sa bahay na to. Anumang oras pwede kayong mahanap ng mga taong yon. Posibleng isipin nila na may lahi din kayong aswang tulad ni Bruno. May isang bahay akong pinauupahan sa kabilang baryo. Sakto at wala pa nakatira doon. Pwede ko kayong patirahin doon. Kung ganun, ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako. Sa totoo lang, gusto kong ilayo rito ang anak ko dahil gusto kong makapamuhay siya ng normal na malayo sa kaguluhan. Ako ang dapat magpasalamat kasi kung hindi dahil sa asawa mo, hindi makakaligtas ang kapatid ko sa taong gumahasa sa kanya. Malaki ang utang na loob ko kay Bruno. At dahil doon, isang karangalan para sa akin ang protektahan kayong mga naiwan niya. Siya nga pala. Kung buo na ang desisyon mo, mag-impake ka na ng gamit at ihahatid ko na kayo sa bagong bahay na tutuluyan ninyong mag-ina. Sumunod si Lena sa sinabi ng pulis. Mabilis niyang inayo sa mga gamit na dadalhin nila ng kanyang anak. Ang lilipatan nilang bahay ay simula ng pagbabagong buhay nilang mag-ina na hindi kasama si Bruno. Pagdating sa kabilang baryo, isang simpleng bahay ang nadatnan nila. Tamang-tama lamang yon sa kanilang mag-ina. Parang gusto na namang magtubig ng mga mata niya nang maalala na hindi na nila makakasama doon ang asawa. May 1 buwan na silang nakatira doon nang dalawin sila ni Rico. Kumusta na kayo mag-ina? Ayos lang kayo sa bahay na to? Opo, tamang-tama lang ang bahay na to sa amin. May malapit na eskwelahan dito. Pwedeng doon mo papag-aralin ang anak mo kapag nag-aaral na siya. Wala po akong balak papag-aralin ng anak ko sa labas. Tuturuan ko na lang siya rito sa loob ng bahay kapag malaki na siya. Bakit naman? Paano siya makakakilala ng mga kaibigan? Mas mabuti pa nga na hindi siya makakilala ng ibang tao. Ayoko matulad siya kay Bruno. Naiintindihan kita. Pero sana wag mong ipagkait sa kanya ang pagiging bata. Sir, maaari ba akong humingi ng pabor sa inyo? Ano yon? Sabihin mo sa akin at gagawin ko. Maipagkakatiwala ko ba sa inyo ang lihim na ito ng aming pamilya? Ayoko na kasing may ibang tao pang makaalam para sa ikatatahimik ng aming buhay, lalo na ang anak ko. Kung yun ang inaalala mo, walang problema. Iingatan ko ang sikreto nyo. Maraming salamat po, sir. Walang problema. Saka, wag mo na akong tawaging sir. Rico na lang ay tawag mo sa akin. Dahil kaibigan na ang turing ko sa inyo ng asawa mo. O sige, Rico. Salamat ulit. O paano? Tutuloy na ako. Gusto ko lang kayong kumustahin. Babalik na lang ako sa ibang araw. Ang pagtira ni Lena sa lugar na yon ang simula ng pagbabagong buhay nilang mag-ina. Mabilis na lumipas sa mga taon at 18 taong gulang na si Brian. Gaya ng plano niya, hindi niya pinapasok sa eskwelahan ng anak. Natatakot kasi siya na baka may makaalam ng lihim nilang mag-ina at magdulot yon ng kapahamakan dito. Hindi rin niya ito pinapalabas ng bahay. Siya na lang ang nagturo dito kung paano siya tinuruan noon ng asawa kung paano sumulat at magbasa. Isang araw, nagulat na lang siya nang bigla itong magtanong sa kanya. Nay, napanood ko po sa TV na mga kasing edad ko,
Pumapasok sa eskwelahan at nakakapunta sa ibang lugar. Gusto ko rin pong gawin ang ginagawa ng mga kaidaran ko. Anak, iwasan mo na ang panonood ng TV. Hindi kasi maganda yung impluensya sa'yo eh. Nay, ano po bang dahilan bakit ayaw niyo akong lumabas ng bahay? 18 na ako, pero wala akong nakikita kundi ang 4 na sulok ng bahay natin. Mamamatay ba ako kapag lumabas ako ng bahay? Hindi naman sa ganon, anak. Basta, sumunod ka na lang. Nasa tamang edad na po ako. Maiintindihan ko na kung sakaling meron kayong inililihim sa akin. Hanggang kailan niyo ba'y tatago ang lahat? Habang tumatagal, parami ang mga tanong ko na hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Anak, huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin ang lahat. May tamang oras para dyan. May tamang oras? Parang ilang beses ko na po yung narinig sa inyo eh. Kailan ba talaga ang tamang oras na yan? Anak, sumunod ka na lang. Para sa ikabubuti mo naman tong ginagawa ko eh. Paulit-ulit mo na po yung sinabi sa akin eh. Kung talagang para ito sa ikabubuti ko, bakit hindi ako masaya? Padabog na umalis sa harapan ng ina ang binata. Tinawag pa ito ni Lena pero nagtuloy-tuloy lang ito sa kwarto. Napapahinga na lang ng malalim si Lena. Kahit kasi siya nahihirapan na rin sa kanilang sitwasyon. Nauubusan na rin siya ng idadahilan dito. Naisipan na lang niyang tawagan si Rico. Tinipan niya ang numero nito sa cellphone na ibinigay nito sa kanya. Oh, Lena, napatawag ka. Hello, Rico? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Brian. Naghihinanakit na siya sa akin. Dapat ko na bang sabihin sa kanya ang totoo? Mahirap na, Lena. Baka lalong maging magulong sitwasyon. Alam mo naman yung anak mo. Hindi pa ganun kahinog ang pag-iisip at madalas na napangungunahan ng emosyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Habang tumatagal, marami na siyang tanong. Hindi naman masama kung ilabas mo siya paminsan-minsan. Basta kasama ka at titiyakin mo na hindi siya mawawala sa paningin mo. Napakatagal mo na rin siyang ikinulong at natural lang na maghangad siya ng kalayaan. Paano ko ba yun gagawin? Natatakot ako eh. Di ba malapit na ang birthday niya? Oo nga, sa makalawa na nga pala yun. Ilabas mo siya. Sasamahan ko kayong gumala sa mall. Nakakahiya naman. Baka makaabala pa kami sa'yo. Ano ka ba? Okay lang. Wala naman akong duty sa trabaho sa araw na yon. Kaya talagang masasamahan ko kayo. Rico, maraming salamat ha. Kahit wala na si Bruno, may nakakatuwang pa rin ako sa pag-aalaga kay Brian dahil nandyan ka. Walang anuman. Sabi ko naman sa'yo na poprotektahan ko kay ni Brian hanggat kaya ko. Tinupad mo naman talaga. Oo naman, Lena. Siya nga pala. Kailangan ko na magpaalam. May gagawin pa kasi ako dito sa presinto. Sige Rico. Maraming salamat sa oras ha. Nang matapos ang tawag, gumaan na ang pakiramdam ni Lena sa pag-uusap nilang yon ng lalaki. Dumating ang araw ng kaarawan ni Brian. Gaya ng pangako ni Rico, dumating siya ng araw na yon. Dala pa nito ang lumang pick-up. Oh Rico, ang aga mo ah. Sabi ko naman sa'yo maaga pa ako sa mga ganitong bagay. Si Brian ba? Nakagayak na? Tulog pa siya sa kwarto niya eh. Hindi pa ba niya alam na mamamasyal tayo ngayon? Ay, hindi pa. Ngayon ko palang sasabihin. Bahala ko kasi siyang sorpresahin. Ganun ba? Siya nga pala. Ibinili ko si Brian ng bagong sapatos. Regalo ko sa kanya. Ay naku, nag-abala ka pa. Sigurado ko magugustuhan niya to. Oo naman. Pansin ko kasi mahilig ang batang yun sa sapatos. Dahil yun ang palagi niyang pinabibili sa'yo. Salamat dito ha. Pasok ka na sa loob, pupunta lang ako sa kwarto ni Brian at gigisingin ko siya. Pinatuloy muna niya sa loob ng bahay si Rico. Pinagtimpla niya muna ito ng kape bago iniwan. Pagkatapos, pinuntahan niya sa kwarto ang anak. Napasukan niya itong mahimbing pa ring natutulog sa kama nito. Lumapit siya rito at maingat na ginising ito. Brian?
Anak, nak, gising na. Happy birthday! Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Brian. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata at tumingin sa ina. Nay, ang aga pa naman po Bumangon ka na at magbihis. Pupunta tayo ngayon sa mall. Mall? Talaga po? Oo, yan ang regalo namin sa'yo dahil birthday mo. Salamat po. Tinupad niyo po yung matagal ko ng pangarap. Kaya bumangon ka na at nang makaalis na tayo. Opo, magbibihis na po ako. Kaagad na bumangon si Brian mula sa kama. Nakita ni Lena ang saya sa mga mata ng anak. Makalipas ang ilang minuto, narinig na niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Brian, nakasuot ng kanyang paboritong t-shirt at pantalon. Ang gwapo talaga ng anak ko. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo Talaga po? Sa wakas, naisuot ko na rin ang bago kong damit. Siya nga pala, may regalong sapatos sa'yo ang Tito Rico mo. Yan ang isuot mo ngayon sa pamamasyal natin. Wow! Ang ganda nito! Bigla namang dumungaw sa kanila si Rico. Tila naiinip na ito sa paghihintay sa kanila. Brian, naiinip na yata ang Tito Rico mo. Kanina pa siya naghihintay Tito Rico, maraming salamat po sa sapatos. Napakaganda po. Mabuti naman at nagustuhan mo. Bagay na bagay sa suot mo ngayon. Siya nga pala Rico, gayak na kami ni Brian. Pwede na tayong umalis. Kung ganon, tayo na. Nang makarami tayo ng pupuntahan. Sabay-sabay nang lumabas ang tatlo at sumakay sila sa sasakyan ni Rico. Nang makarating sa mall, agad na bumaba si Brian at tumakbo papasok. Panay ang lingon nito sa paligid at ang mga mata ay puno ng pagkamangha. Napangiti si Lena dahil sa kainosentehan ng anak. Tignan mo, gustong-gusto ng anak mo ang mamasyal sa mall. Oo nga nakakatuwa. Ngayon ko lang siya nakita na ganyang kasaya. Hindi naman masama na paminsan-minsan ilabas mo rin siya. Nakakainip rin kaya sa loob ng bahay. Oo nga hindi ko na naisip ang nararamdaman ng anak ko dahil sa sobrang pag-iingat ko sa kanya. Ayos lang yan. Naiintindihan kita. Ginagawa mo lang yun dahil mahal mo siya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni Rico at Lena ay biglang sumingit si Brian. Natigil ang pag-uusap ng dalawa at napatingin kay Brian. Tignan mo, Nay. Ang ganda ng mga tindang sapatos dun. Pupunta ba tayo dun mamaya? Oo naman anak, pero bago yon kakain muna tayo. Hindi ka pa kasi nag-aalmusal. Mas maganda na kumain ka muna para hindi ka magutom sa pamamasyal. Tama ang nanay mo. Pagkatapos mong kumain, lilibutin natin tong buong mall. Ngiting-ngiti namang tumango si Brian at sumang-ayon sa sinabi ng dalawa. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa restaurant at agad na nakahanap ng bakanting mesa. Naupo sila at si Rico naman ang tumayo para mag-order ng pagkain. Ilang sandali lang bumalik na siya sa mesa. Maghintay lang tayo ng konti at mamaya ay darating na ang order natin. Sige lang, walang problema sa amin. Nay, magbabanyo lang po ako. Sasamahan na kita. Huwag na po. Ituro niyo na lang po kung nasaan. Nakikita mo ba yon? Pumunta ka sa dulo nun. Nandoon ang banyo. Mabuti pa sasamahan na kita. Huwag na po. Sandali lang naman po ako Bilisan mo bumalik ka agad dito. Tumango naman ito sa kanya. Nasundan pa ni Lena ng tingin ang papalayong anak. Nang maiwan silang dalawa, nagkwentuhan muna sila habang hinihintay ang binata. Hayaan mo siyang matutong gumamit ng CR sa mga pampublikong lugar. Hindi naman yun makakasama sa kanya dahil babalik din siya kaagad dito. Natural lang siguro sa akin ang palaging mag-alala sa kanya. Ay, alam mo Lena, nagbibinata na ang anak mo. Hayaan mo siya magkaroon ng kalayaan sa kanyang sarili dahil hindi habang buhay, nandyan ka at mapoprotektahan mo siya. Kahit na iniingatan mo siya dahil ayaw mo maging tulad siya ng tatay niya, may mga bagay na kailangan niyang maranasan. Hindi ba gusto mo siyang mamuhay ng normal?
Hindi na nga yata normal ang buhay ng anak ko dahil sa sobra kong pag-iingat sa kanya eh. Lahat ng bagay ay may limitasyon. Mahalagang nasa balanse pa rin ang pag-iingat mo sa kanya para hindi nakakasakal. Salamat Rico ha. Ikaw ang palaging nagpapaalala sa akin ng mga bagay na yan. Aminado ako na minsan sumusobra na ang paghihigpit ko kay Brian. Wala yun. Hindi mo kailangang lagi magpasalamat. Siya nga pala. Matagal nang wala ang asawa mo. Ngayon ba, hindi mo naiisip na mag-asawa uli? Hindi sumagi sa isip ko yan. Masyado akong focus sa pag-aalaga kay Brian. Pero kung may isang taong darating na kasing bait ni Bruno at tanggap ang anak ko, bakit ko naman sasaraduhan ang puso ko? Hindi ba? Tama ka dyan. Wala namang edad sa pagmamahal. Ikaw parang sinasabi mo na ang tanda ko na. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ikaw ba wala ka pa rin balak mag-asawa? Ha? Hinihintay ko pa yung babaeng nagugustuhan ko eh. Grabe naman yung babae na yan. Masyado kanyang pinaghihintay. Kaya nga eh. Ayos lang. Ang mahalaga, hindi pa rin siya nakakahanap ng iba. May pag-asa pa ako. Ikaw talaga? Siya nga pala, parang ang tagal na ni Brian sa CR Hindi pa rin siya bumabalik. Baka mahaba ang pila kaya ganon. Teka, pupuntahan ko na siya. Hindi na napigilan ni Rico ang babae na nagmamadaling pumunta sa banyo para hanapin si Brian. Nang makarating siya sa banyo na para sa mga lalaki, agad niyang hinanap ang anak. Tiningnan din niya ang mga taong nakapila, ang mga taong naglalakad at ang mga taong lumalabas, ngunit wala ang kanyang anak. Bigla siyang nilukuban ng kaba nang hindi makita ang anak. Binalikan niya si Rico para humingi ng tulong dito. Nawawala si Brian. Hindi ko siya makita kahit saan. Ano? Baka nasa loob pa. Hindi mo lang napansin. Tiningnan ko na. Kahit yung mga nasa pila, wala talaga. Kilala ko yung anak ko, hindi yun magtatagal sa pagbabanyo. Mabuti pang hanapin na natin siya. Oo, nasa na kaya siya? Hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyari sa kanya. Hinanap ng dalawa ang binata sa buong mall. Humingi na rin sila ng tulong sa pamunuan ng mall na yon para mapabilis ang paghahanap nila dito. Ilang oras din ang lumipas bago nila natagpuan ang binata. Nakaupo lang ito at tulala. Napag-alaman nila na pinagnakawan ang binata ng isang babae na lumapit dito na kunwaring humihingi ng tulong. Nagdesisyon silang umuwi na lamang at wag nang ituloy ang pamamasyal. Di ba sabi ko sa'yo, bumalik ka agad pagkagaling mo sa banyo? Bakit pumunta ka pa sa kung saan? Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Pasensya na po. Nakita ko po kasi na may nagkakagulo sa labas eh. Kaya nakiusyoso ko. Hindi ka na lang sana nakiusyoso. Pasensya na po talaga. Simula ngayong araw, ikukulong na kita sa kwarto at hindi ka na pwedeng lumabas. Lena, wag mo namang gawin sa anak mo yan. Huwag kang makialam sa akin, Rico. Kailangan madisiplina ang batang yan. Naiiling na lang si Rico. Hinila na ni Lena sa kamay ang anak papasok sa kwarto nito. Ikinandado pa niya ang pinto sa labas. Maririnig naman ang pagpalahaw ng anak sa loob. Lena, sobra na ang ginagawa mo sa anak mo. Baka mas lalo na siya magrebelde sa ginagawa mo. Ginagawa ko lang ito para maprotektahan siya at mailayo sa malulupit na mga tao. Hindi naman nagpapalit ng anyo si Brian na katulad ng ama niya eh. Bakit kailangan mo siyang itago sa mga tao? Darating din ang pagkakataon na yun, kaya ngayon pa lang ay kailangan ko na itong maagapan. Nakita ni Lena ang pagkamot ng ulo ni Rico. Tila ba naguguluhan sa sinabi niya. Alam niyang posibleng nasasakal na ang anak niya dahil sa ginagawa niya, pero mas nananaig ang takot na matulad ang kapalaran nito sa kanyang ama. Kinagabihan, nagising si Lena sa isang malakas na ungol na nagmumula sa kwarto ng kanyang anak. Mabilis siyang bumangon at pinuntahan ito. Nang sumilip siya sa loob, nanlaki ang mga mata niya sa nakita.
Ito na nga ba ang kinatatakutan kong mangyari? Nangyari na nga. Hindi ang binata na may maamong mukha ang naabutan niya sa kwarto, kundi isang nakakatakot na nilalang. Isang malaking bulas ng aso na may itim na balahibo, mahabang mga kuko at mapupulang mga mata. Dahil sa sobrang pagkagulat, natabig ni Lena ang isang paso na malapit sa may pinto. Napalingon ang aswang sa kanyang gawi. Napansin ni Lena na papalapit ito sa may pinto. Ang mga paa nito ay mabilis at tahimik na tumatapak sa sahig. Napaatras siya habang nanginginig ang buong katawan. Kaagad siyang naghanap ng mapagtataguan. Natatakot siya sa sarili niyang anak dahil hindi niya alam kung magiging mabuti ito sa kanya gaya ng kanyang ama. Habang nagtatago, tinipan niya sa kanyang cellphone ang numero ni Rico. Kaagad naman itong sumagot sa kanyang tawag. O Lena, napatawag ka. Si Brian, naging aswang. Ano? Magtago ka. Papunta na ako dyan. Pinatay na ni Lena ang tawag. Ang mga daliri niya'y nanginginig pa rin sa takot. Ilang sandali pa narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Biglang lumitaw sa harapan niya ang aswang. Umangil ito ng malakas. Napaiyak na lamang si Lena. Anak, nanay mo to. Hindi mo na ba ako nakikilala? Hindi pinansin ng aswang ang pakiusap ni Lena. Bagkus lalo pa itong nagalit. Binuhat nito si Lena, ang mga kamay nito ay parang bakal na nakakapit sa kanyang katawan. Sinubukan naman ni Lena na manlaban pero napakalakas ng aswang. Hinang-hina na si Lena at ubos na ang lakas niya. Hindi na niya magawang makipaglaban dito. Hanggang sa akmang itutusok ng aswang ang matutulis nitong kuko sa dibdib ng ina pero biglang dumating si Rico. Sa isang iglap, hinampas ng lalaki ng dala niyang pamalo ang aswang. Tila biglang nanghina ito at basta na lang natumba sa sahig. Ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. Si Brian. Ano yung hawak mo? Buntot pagi. Ang bawat hampas nito, parang baga ng apoy na lumalapno sa katawan ng aswang. Kaya nauubusan sila ng lakas kapag hinampas nito. Pamana ito sa akin ng lolo ko. Babalik pa ba ang lakas ng anak ko? Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman siya napuruhan. Anak ko pa rin siya eh. Ayoko masaktan siya. Ano nang balak mong gawin? Ngayong nagpapalit na siya ng anyo. Lalo ko siyang itatago sa mga tao. Paano kung mas lalo siya maging mabagsik? Hindi ba aswang din ang asawa mo? Nakasama mo rin siya na matagal. Alam kong alam mo kung paano niya nakokontrol ang sarili niya. Hindi na kailangan. Mas mabuti na ito kaysa makasalamuhan niya ang mga tao. Hindi na nagsalita pa si Rico sa sinabi niya. Napabuntong hininga na lamang ito at tumango. Nang mag-umaga, muling nagbalik sa anyong tao si Brian. Habang mahimbing na natutulog ang binata, dahan-dahan siyang hinila ni Lena patungo sa kanyang silid. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang kinukuha niya ang tanikala mula sa kanyang aparador. Maingat niyang iginapos ang kamay at paa ni Brian. Tinitiyak na mahigpit ang pagkakabuhol upang hindi ito makatakas. Naramdaman ni Brian ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay at paa. Nagising siya sa sakit at pilit na nagpumiglas. Nay, ano pong ginagawa mo sa akin? Para ito sa ikabubuti mo, anak. Pinoprotektahan lang kita. Maging ako, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Yun ba ang dahilan kung bakit ikinukulong mo ako sa loob ng bahay? Ginagawa ko lang yun, anak, dahil ayokong matulad ka sa nangyari sa tatay mo. Sabihin mo po, ano ba talaga kami ni Itay? Mga halimaw ba kami? Mga aswang kayo. Namatay ang tatay mo dahil sa kasamaan ng mga tao. Sinunog siya ng mga ito. Iniisip mo po ba na magiging magkatulad ang kapalaran namin? Oo, dahil parehas kayong katatakutan at kapopuotan ng mga tao. Pero para mo na rin po akong pinatay sa ginagawa mo sa akin. Ang gusto ko lang naman ay mamuhay ng normal katulad ng ibang tao.
Napipilitan lang akong gawin ito para sa ikabubuti mo, anak. Para sa ikabubuti ko? O masyado ka lang makasarili? Ako na lang ang meron ka, kaya natatakot kang mawala ako sa'yo. Napaawang ang bibig ni Lena sa mga tinuran ng anak. Parang may kung anong tumusok sa puso niya. Sandali siyang natigilan ngunit hindi siya nagpatalo sa kanyang damdamin. Tinalikuran niya si Brian at lumabas ng silid. Mabilis na sinara ang pinto at inilagay ang isang mabigat na upuan sa harap nito. Narinig pa niya ang pag-iyak at pagmamakaawa nito sa kanya. Pero hindi siya nagpatinag. Hindi niya rin ito binigyan ng pagkain at tubig upang manghina ito at hindi makalabas sa silid. Kinagabihan, maagang natulog si Lena. Napakagaan ang kanyang pakiramdam at mahimbing siyang nakatulog. Nang magising siya kinaumagahan, agad siyang nagtungo sa silid ni Brian. Binuksan niya ang pinto, ngunit wala na ang binata sa loob. Hinanap niya si Brian sa bawat sulok ng bahay, pero hindi niya ito nakita. Nagsimula nang mag-alala si Lena. Tumawag siya kay Rico at kaagad naman itong sinagot ang kanyang tawag. Rico, nakatakas si Brian. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Bakit siya nakatakas? Hindi mo ba ikinandado na maigi ang pinto? Ikinandado ko. Nilagyan ko pa ngayon ng mahigpit na lock at pinatungan ko ng upuan ng harapan eh. Napakalakas lang siguro niya kaya siya nakatakas. Pupunta ako dyan. Tutulungan kitang hanapin siya. Kaagad na nagpunta si Rico sa bahay ng mag-ina. Hinanap din nila sa buong lugar ang binata pero bigo silang makita ito. Sa gitna ng kanilang paghahanap, lumabas ang isang balita na may gumagalang aswang sa kanilang lugar at may 3 lalaking naging biktima nito. Lumipas pa ang mga araw at naging malala ang sitwasyon. Dumami pa ang nagiging biktima ni Brian at naging katatakutan na ito sa kanilang lugar. Napagtanto ni Lena na naging rebelde ang anak dahil sa mga limitasyon na ibinigay niya rito. Desperado na siya ng mga oras na yon kaya naisipan niya na magtanong sa isang albularyo kung paano makokontrol ang pagiging aswang. Ang tanging sinabi nito ay kailangang mamatay ang aswang. Anong gagawin ko kay Brian? Kung anumang mangyari, Lena, palayain mo na siya. Dahil ito ang kapalaran nilang mga aswang. Marami na siyang nabiktima. Kasalanan ko to. Ako ang dahilan kung bakit siya naging halimaw eh. Wala kang kontrol sa mga nangyayari, Lena. Kahit na anong gawin mo, aswang pa rin ang anak mo. Maging ang sarili niya, katunggali niya. Tandaan mo na hindi pare-pareho ang mga aswang. Si Brian hindi katulad ng ama niya. Isa pa, hindi nakabuti ang sobrang pag-iingat mo sa kanya. Napaiyak na lang siya sa sinabi ni Rico. Hindi niya matanggap na ganoon ang mangyayari sa kanyang anak. Isang araw, nakarating sa kanya ang balita na nahuli si Brian ng isang grupo ng mga kalalakihan. Agad siyang nagtungo sa kinaroroonan nila. Nakita niya ang kanyang anak, nakagapos at nakaluhod sa gitna ng mga nagkukumpulang tao. Nakita niyang sinisilaban ng mga ito ang isang kumpol ng mga kahoy. Alam niyang hindi maganda ang mangyayari kay Brian. Agad siyang sumugod sa gitna ng mga tao at handa siyang pigilan ng anumang mangyayari. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko! Kung meron mang dapat na parusahan, ako yun! Naging aswang ang anak ko dahil sa akin! Sinundan naman siya ni Rico. Hinila siya nito palayo sa mga tao. Pilit naman siyang nagpupumiglas. Huwag mo itong gawin! Hindi mo na sila mapipigil pa! Hindi! Hindi ako papayag na gawin nila ito sa anak ko! Nang makawala kay Rico, mabilis siyang lumapit sa anak at niyakap ito. Umiiyak din si Brian habang nakatitig sa kanya. Anak, kasalanan ko ang nangyayari sa'yo ngayon. Gagawin ko ang lahat para makaalis ka rito. Huwag na po, Nay. Tanggap ko na ang magiging kapalaran ko. Pareho kami ni Itay ng sinapit. Kasalanan ko kung bakit nagkaganyan ka. Nasakal ka dahil sa sobrang pag-iingat ko sa'yo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo.
Naging mabuting ina ka po sa akin. Tandaan niyo po, mahal na mahal ko kayo. Hinila na ng mga kalalakihan si Lena palayo sa anak niya. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sa mismong mga mata niya, sinunog ng mga ito ang anak. Sumisigaw ang anak niya sa tindi ng pagkakalapnos ng balat nito at pagkatupok ng apoy. Tila nagbalik sa nakaraan si Lena nang mamatay din sa sunog ang kanyang asawa. Lahat ng sakit ay muli niyang naramdaman. Sa pagkakataong yun, walang makakapantay sa sakit na nararamdaman niya bilang ina. Wala na si Brian. Wala na ang anak ko. Kailangan mo magpakatatag. Nandito lang ako para sa'yo. Mahigpit na lamang siyang niyakap ni Rico. Umiiyak din ito sa matinding pagdadalamhati. Masakit din dito ang nangyari sa binata. Parang nadudurog ang puso niya sa sinapit ng mag-ina. Nang mawala ang anak, laging nasa tabi niya si Rico. Lagi itong nakaalalay sa kanya. Madalas lang na lagi siyang tulala at nakatingin sa mga gamit na naiwan ng anak. Pakiramdam niya, kasama sa namatay ang puso niya. Kahit kailan, hindi na siya makakaahon sa trahedyang paulit-ulit na nangyari sa kanya. Pero walang hindi kayang paghilumin ng panahon. Lumipas ang mga taon at unti-unting bumalik sa dati ang buhay ni Lena. Nagtapat na rin ng kanyang pagmamahal si Rico at nagpakasal sila. Hindi pa rin malilimutan ni Lena ang karanasan niya kung paano naging malupit ang mga tao sa kanya at kung paanong iniligtas siya ng isang aswang. Natutunan niya rin na hindi niya makokontrol ang likas na hilig ng mga nilalang na ito at isang tunay na tao pa rin ang makakasama niya habang buhay. Ngayon, masaya na siya at daladala pa rin niya ang aral ng nakaraan.